Nang imaniobra paalis na lalaki ang kotse nito, bahagya pang kumaway rito si Sandra. Sinadya niyang wag umalis sa harapan nito ng pinto kahit malayo ng sasakyan nito. Ha! Ipapamukha ko sa'yo, Randy Adrales, na maraming lalaking nakakahigit sa'yo. Pagkaway pumasok siya sa loob ng townhouse. Napangiti ng marinig ang malakas na harurot ng makina ng isang sasakyang umalis. Ma'am, Randy Adrales daw ho, sa line 4? Gusto raw ho kayo makausap. Wika ng sekretary ni Sandra sa intercom. Sabihin mo wala ako. Sabihin mo nag-out of town. Kahit ano, sabihin mo. Giit na wika ng dalaga. At sabihin mo sa kanyang wag tatawag kahit kailan dahil hindi ko na siya kakausapin. Pero, ma'am, do what I've said. Yes, ma'am. Inis sa sanandal ni Sandra ang likod sa swivel chair. You are nothing but a shit, Randy Adrales. Kung inaakala mong mababawi mo ulit ang pagtitiwala ko, nagkakamali ka. Ngunit tila namang tuksong nagpabalik-balik sa isip ng dalaga ang gabing hinayaan niyang halikan siya nito. Tila wala sa loob na nasalat siya ng mga labing inangkinoon ng binata. Maya-maya tila siya gininaw ng maalalang mahigpit na yakap nito. Isang kahongkagang walang pangalawa ang nadama ni Sandra. Kailan kaya mauulit ang mga yakap at talik na kanilang pinagsaluhan? Ipinilig ng dalagang ulo. No, hindi ako dapat padala sa pangungulila ko sa kanya. Pagkuway pilit niyang ibinalik ang atensyon sa mga binabasang papeles. Galit na nahampas ni Randy ang manibela ng kotse niya. Nang tanawin niya ang gusaling kinaroroonan ni Sandra, naggalit ng kanyang mga bagang. You can't run away from me that easy, Sandra Valmadrid. Matapos mong guluhin ang tahimik kong mundo, hindi ako makapapayag na iwasan mo ng ganito. Matapos ilak ang mga pinto ng kotse, bumaba raon ng binata at tiyak ang mga hakbang na tinungo ang Park Garment Factory. Pipilitin niyang harapin niya si Sandra. Kailangan pakinggan nito ang kanyang paliwanag. Sir, bawal ho dyan sa loob at napataas ng ulo si Sandra nang marinig ang tinig ng kanyang sekretary. What is the meaning of this? Nagbubuga ng galit ang mga mata niyang tumitig kay Randy na habol ang kanyang kalihim. What are you doing here, Detective Adrales? Ma'am, sinabi ko sa kanyang bawal kayo istorbohin nagpumilit pa siya. Sige, lumabas ka at iwan mo na kami. Wika ni Sandra na makabawi sa pagkabigla. Pagkalabas ng babae, muling hinarap ni Sandra ang panauhin. Anong kailangan mo? Kalmado ang tinig na tanong niya. Kahit hindi pinatutuloy humakbang si Randy tungo sa tapat ng mesa ng dalaga. Gusto kitang makausap. Matatag nitong wika na waring nakikipaghamunan ng titig sa kanya. Hindi ka lang magaling na detective. Saksakan ka pa ng kulit. Walang emosyong mababakas sa mukha niya. Ganito talaga ako, Sandra. Lalo pat sangkot ang pag-ibig ko. Napaismit ang dalaga. At gusto mong maniwala ko sa'yo? Oo, dahil yon ang totoo. Nagsasayang ka ng panahon. Minsan lang akong malilinlang at di na mauulit pa yon. Hindi kita nilinlang. Una tayong nagkakilala bago kinuha ng papa mo ang serbisyo ko. Sarkasikong ngiti ang sumungaw sa mga labi ni Sandra. At naniniwala ka na palang si Rodel Valmadrid ang ama ko? Kahit hindi ko nakuha ang iba pang impormasyon tungkol sa pagkatao mo, ang pagkakamukha ninyo ay sapat na para malaman kung siya nga ang ama mo. Isa pa, hindi ako naniniwalang may kakayahan kang magpanggap na anak niya kung hindi naman totoo. At gusto mong pasalamatan kita dahil mas nauna ka pang maniwala na siyang ama ko. No! Ang gusto ko ay maniwala kang kaya ko lang tinanggap ang alok niya na subaybayan ka para lalong mapalapit sa'yo. Pinilit ni Sandra na patayan sa dibdib niya ang pagnanais na maniwala sa sinabi nito. Hindi siya dapat patangay sa bulong ng puso niya. I am very sorry, Randy Adrales, but your time is over. Ngayong nasabi mo nang gusto mong sabihin po, pwede ka nang umalis. Pero, mahalaga ang oras ko. Ngayon, kung hindi ka paalis, mapipilitan akong tawagin ng mga gwardya para kalad ka rin ka palabas ng gusaling to. Nagtaas siya ng noo at nakipaghamunang nakipagtitigan dito. Ilang saglit pang nagtama ang mga mata nila. Shit! Galit na humakbang sa pinto si Randy. Hindi pa tayo tapos, Sandra Valmadrid. Mula sa araw na to, ako na magsisilbing anino mo. Yun ang mga katagang iniwan ng binata sa kanya. Nang tuluyang lumabas ng opisina si Randy, tila hinang-hinang napasandal ang dalaga. Naubos ang lakas sa pagkukunwaring matatag sa harapan nito. Charmaine, iha, wala na tayong magagawa. Kahit ako'y tinanggap ko ng may anak sa labas ang papa mo. Wika ni Luisa, anak na dalaga. Tama si Mama, Charmaine. Sang-ayon ni Franco na napilitang umuwi mula sa inuupahan nitong condo unit.
Hindi ginusto ng papa na magkaanak sa labas. Simulat sa Paul alam natin ang kwento ng pag-ibig nila, hindi ba? At kung nagbunga man ang pagkalimot ng papa noon dahil sa pangungulila kay mama, hindi natin siya dapat kondenahin. Napasigok si Charmaine. Gustuin man niyang tanggapin ang paliwanag ng ina at nakatatandang kapatid, hindi na magbabago yun ang katotohanan gumuho ang pagkakakilala niya sa ama. Madaling sabihing patawarin ko ang papa pero mahirap gawin. Sa nakalipas na taon naniwala akong isa siyang ideal na ama. Pinagmalaki ko siya sa mga klase at kaibigan ko at pinangarap na makatagpo ng lalaking katulad niya. Pero tao lang ang papa. May karapatan siyang magkamali. Patuloy na paliwanag ni Franco. Tao lang ako at may karapatan akong huwag magpatawad. Napapikit si Luis. Ang babaeng naiipit dahil sa pagmamatigas ng anak na dalaga. Sina Jake at Joshua tinanggap na ang pagkakaroon ng kapatid sa labas. Ang kuya Franco mo ay gayon din, bakit hindi ikaw? Nagdaramdam na tanong ni Luis. Dahil babae ako at lalaki mga kapatid ko. Madali para sa kanilang unawain ang kapwa nila lalaki dahil pare-pareho silang mahina sa tukso. You are being unfair, Charmaine. Hindi napigilan ni Franco ang huwag magtaas ng tinig sa kapatid. Lalaki nga ako pero hindi ako salawahan. Hindi ako gumagamit ng katwirang yan. Bahagyang natigilan si Charmaine. I am sorry kuya, unfair nga yata ako. Pero please hayaan na muna ninyo ako mag-isip. Kahit naman nagdaramdam ako kay Papa, mahal ko siya. Mababa na ang tinig ng dalaga na magsalita. Nailing na nagkatinginan na lang sina Franco at Luis. Pagkuwan, pinasya nilang wag na lamang pilitin ng dalaga na kausapin ng ama. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na muna. Sasabihin ko sa papa mo na sa kanilang kayo mag-usap. Masuyong hinagod ni Luis ang buhok ng anak na dalaga. Mag-isip kang mabuti, Charmaine. Alalahanin mo kung naging kabuting ama sa atin si Papa mula noon hanggang ngayon. Inakbayan ni Franco ang ina at giniyang palabas sa silid ng dalaga. Pagkalabas ng ina't kapatid, dumapa sa kama si Charmaine at nag-isip. Nang di pa rin siya makatagpo ng kapayapaan ng kalooban, bumangon na siya at nagbihes. Kailangan niyang maglibang. Kailangan may ibang tao siyang makausap. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin makapaniwalang sumama ka sa akin mag-dinner, Sandra? Si Jade habang sinisimsim ang alak. Tapos silang magkapunan at nagpapatunan na lang ng kinain. Gustong mailing ng dalaga sa kakornihan ng kaharap pero pinigil niya. Sa di kalayuan, sa loob din ng restaurant na iyon, natanaw niya si Randy na nakaupo sa pagdalawang mesa at sa kanila nakatingin. Jade? Sa halip ay matamis ang ngiti na hinarap niya ito. Mula sa araw na ito, asahan mo na palagi na akong sasama sa iyo na kumain sa labas. Talaga? May pag-asa pa rin kayang niluluhog kong pag-ibig para sa iyo. Pinigil ni Sandra ang pagnanais na bulyawan ito. Umira na naman ang pagka-conceited. Muli siyang sumulyap sa gawin ni Randy. Yun sana ang pakiusap ko sa iyo, Jade. Sana huwag ka munang babanggit ang tungkol sa pag-ibig. Bagamat, tiniyak niyang natataw ni Randy ang kanyang matamis na ngiti sa panliligaw. Lumukot ang mukha ni Jade. Bakit naman? Tila nagdaramdam nitong tanong. Kahit sukal sa loob, ginante ni Sandra ang pisil sa palad nito. Dahil mas gusto kong makilala muna ako ng bilang kaibigan. That way kapag nakita ko talagang mabuti kang tao, mas madali na para sa akin ang pag-aralan kang mahalin. Gustong kagalitan ng dalaga ang sarili sa mga kasinungalingang binibigkas. Batid kasi ng dalaga na hindi niya matututuhang mahalin ang lalaking kaharap. Pero matagal na tayong magkakilala, hindi ba? For almost 5 years, nanligaw na ako sa'yo. Pero sa nakalipas na mga taong iyon, naging bingi at bulag ako. Pilit kong isinara ang puso ko sa tawag ng pag-ibig. Ngayon ko lang binigyan ng pagkakataon ng sarili kong kilalanin ka. Ganon ba yon? Tila hindi kumbinsido ang tanong ng lalaki. Oo, kaya kung talagang mahal mo ko, susundin mo ang gusto ko. Sige. Pagkuway, muli nitong pinisil-pisil ang palad niya. Ngit-ngit na nahingit si Randy sa nasaksihan. Sa paningin ng binata, naglalambingan si Sandra at Jade, kaya magkahawa kamay ang mga ito. No, hindi ako naniniwala na ang lalaking yan ang pipiliin mo. Alam ko nagkukunwari ka lang para pasakitan ako. Pagkonsola ng binata sa sarili. Agad naman hinil ni Sandra ang kamay na hawak pa rin ni Jade. Wala na si Randy. Lumabas na ito ng restaurant na iyon kaya wala ng dahilan para hayaan niya pang pisil-pisilin ng kaharap ang kanyang palad. Bakit? Maang na tanong ni Jade. How about dancing? Gabi na tinaantok na ako. Mag-disco muna tayo o kaya mag-ballroom. No,
Maagang meeting ko bukas kaya kailangan kong matulog na kaagad. Laglag ang balikat, binayaran na ni Jade ang nakain nila. Good night. Masiglang paalam ni Sandra kay Jade. Good night. Wala ba akong good night kiss? Nananansyang tanong ng lalaki. Palihim na sinulyapan ng dalaga ang pamilyar na kotse na nakaparada sa hindi kalayuan. Kanina pa niyang nakapunan nakasunod sa kanila ang sasakyan ni Randy. Sige, pero sa pisngi lang ha? Sure. Nang lumapat sa pisngi ng dalaga ang mga labi ni Jade, gusto niyang kilabutan. Kahit gwapong lalaki parang hindi niya matanggap, napahalik dito. Enough. Pasimple niyang tirulak ito na manghahalik sa mga labi niya. Sige na, gagawin ka na sa daan. Pagtataboy niya rito. Napakamot sa ulong sumunod naman ang lalaki at sumakay na sa kotse nito. Katulad nung isang gabi, hinayaan muna niyang na mawala sa kanyang paningin ang kotse ni Jade bago binuksan ang pinto sa kanyang townhouse. Sandra! Napalingon ang dalaga dahil sa malakas na tawag na iyon. Anong kailangan mo? Galit niyang tanong nang malingonan si Randy na papalapit sa kanya. Hindi kumibo ang binata bagamat nagpatuloy sa paglapit sa kanya. Ang swerte naman ninyo. Sarkasikong wika nito na makalapit na sa kanya. Anong pakialam mo? Kasama ba sa kinakalap mong report ang alamin kung gaano ko kasweet sa kadate ko? Nope. Pagkuway, inilang hakbang nito ang pagitan nila at pagiklas niya hinawakan sa magkabilang braso. Ano ba? Nasasaktan ako. Pakakawalan kita kung ipapangako mo na kakausapin mo ako na matino. Pagalit na wika ni Randy. At papano kung hindi? Ngayon din igsasakay kita sa kotse ko at dadalhin sa kung saan mang lugar na walang manliligaw na makakalapit sa'yo. Ha! Sarkasikong ngiti ang sinukli niya rito. Tiniis na lang ng dalaga ang mapangawi dahil umihigpit ang hawak ng binata sa braso niya. At gusto mo na manginig ako sa takot? No! Ang gusto ko'y maniwala kang kaya kong gawin yon. At kung hindi mo ako kakausapin ng maayos, isa lang ang ibig sabihin nun. Si Randy naman ang umisi. Ano? Naibig mo ring tangayin kita at isama ko saan mapagsusolo tayo? How dare you? Yes. Ngayon kakausapin mo ako o tatangayin kita? Good. Noon lang siya binitawan ng binata. Ngayon ano ang gusto mong pag-usapan natin? Tanong niya matapos ayusin ang nagusot na damit. Hindi mo ba ako papapasukin man lamang sa loob ng townhouse mo? Saglit pang nag-isip ang dalaga. Bigla siyang kinabahan sa isiping mapagsusolo sila ni Randy sa loob. Tiyak na tulog na sa servant's quarter ang katulong niya. Well, malamig dito sa labas. Isa pa baka kung anong isipin ng mga kapitbahay mo kung masisilip kitang nakikipag-usap ka sa lalaki sa labas ng bahay mo. Napalingap ang paligid sa dalaga. May katwiran nito. Baka nga sa mga sandaling iyon ay may kapitbahay na siyang nakasilip sa bintana at inaalam kung ano na ang ginagawa nila ni Randy sa oras na ito ng gabi. Umawang nga ang bibig niya. Miss Valmadrid, may problema ba? Tanong ng isa sa gwardya na bumaba sa van. Ha? Napatingin naman dito ang dalaga. Si Randy may nagulat nang biglang sulpot ng gwardya. Nagraronda kami at natanaw at narinig naming nagtatalo kayo ng bisita ninyo. May problema ba? Muling tanong ng gwardya at bahagyang nilinga ang tatlo pa nitong kasamahan. Sa sasakyan. Wala namang problema. Actually, nagpapaalam na nga siya. Hindi ba, Randy? Ha? Bumukas ang pagtutol sa mukha ng binata. Good night, Randy. Nakangiting wika nito kapag kuway, binalingan niya ang gwardya. At salamat nga po pala sa inyo. Ang sisipag naman ninyong magronda. Hindi niya na muling sinulyapan ng binata. Trabaho lang ho, ma'am. Nakangiting tugon ng gwardya. Sandra, nangako kang... Good night, Randy. Good night, boys. Yun lang at mabilis na nakapasok sa loob. Naiwang natitigilan si Randy. Nagangalit ang bagang nito habang kuyom ang kamao. Sir, gusto niyong escorta namin kayo palabas ng compound? Untag ng gwardya sa binata. Ngit-ngit na binilingan ni Randy ang nagsalita. No thanks, kabisado ko ng daan palabas. Pagwika na oy madilim ang mukhang tinungo ng binata ang kanyang kotse. Nagit-ngit si Sandra habang nakapikit. Sa isip niya tila nakapagkit ang anyo ni Randy kanina na walang nagawa ng iwan siya sa labas ng pinto. Magdusa ka, Randy Andrales. Niloko mo ko kaya't dapat lang na magmukha kang tanga. Yon ang pilit na ibinubulong ng dalaga sa isip. Bukas kaya, susundan naman ako ng lalaking iyon?
Saka gumapang ang pananabik sa kanyang puso sa isiping makikita na naman niya ito bukas. Nagpukaw sa pagdidili-dili ang dalaga nang gulantarin siya ng tunog ng telepono. Bagamat may hinala siya na si Randy ang nasa kabilang linya. Bakit tila gusto niyang sagutin ang telepono? Hello, Miss Val Madrid? Yes. Kumunot ang noo ng dalaga nang hindi makilala ang tinig sa kabilang linya. Paos yun at waning pinipilit na paliitin bilang na ang mga araw mo. Ha? Sino to? Anong kailangan mo? Pilit niyang kalabanan ang kabang agad na nadama. Hindi na rin mahalaga pa kung sino ko. Wika ng paos na tinig. Ang importante malaman kong malapit ng oras mo. Pagkaway na wala sa tinig sa kabilang linya. Hello? Hello? Magsalita ka. Bulyaw niya. Ngunit tunog na lamang ng isinarang linya ang narinig niya. Damn! Malakas na napamura ang dalaga at tininerbiyos na napatayo mula sa kama. Sino kayang tarantadong yon? Bihirang manigarilyo ang dalaga ngunit sa pagkakataong yon, parang doon lang siya makakatagpo ng kapayapaan ng kalooban. Naglakad-lakad ang dalaga, napatitig sa tumutunog na aparato. Kumikinig ang tuhod na habang papalapit siya doon. Hello? Hello, Sandra? Randy? Naninigurong tanong ng dalaga. Yes, it's me. Galit ang tinig sa kabilang linya. Anong kailangan mo? Dahil sa katatapos na pangyayari, hindi niya napigilan ang panginginig ng tinig niya. Bakit pinagmukha mo kung tanga kanina? I don't want to talk to you, that's all. Saglit niyang nalimutan ang kausap kanina sa telepono. At akala mo ba, hindi ako magkakaroon ulit ng pagkakataon? Nagkakamali ka ng palagay sa akin, Sandra. Sayang ang pagiging detective ko kung matatakasan mo rin ako. Bahala ka sa buhay mo. Pagkaway pagalit niyang ibinagsak ang telepono. Death threat, ang maliwanag na ibig sabihin ng liham na inabutan ni Sandra sa ibabaw ng kanyang mesa ng umagang iyon. Bilang na lang araw mo. Salve! Hysterical na tawag niya sa intercom sa kanyang kalihim. Ma'am? Tarantang pumasok sa loob ng kanyang kotse sa opisina ng babae. Anong ibig sabihin nito? Kanino galing to? Galit niyang tanong. Ma'am, ano ho yan? Takang tanong ni Salve na humakbang papalapit sa kanya. Basahin mo. Takang inabot ng kalihim ang papel. Oh my God! Napatutop ito sa bibig nang mabasa ang nilalaman niyon. Sino naglagay niyan sa mesa ko? Ma'am, hindi ko po alam. Halos magkasunod ang tayong dumating at hindi pa ako pumapasok dito sa opisina ninyo. Kumikinig ang tinig na paliwanag nito. Shit! Gigil na napasandal sa swivel chair niya ang dalaga. Ma'am, kailangan kong ipaalam natin to sa polis. Baka nga ho totoong nakalagay dyan. Nanganganib ang buhay ninyo? Sige, tawagan mo si Teniente Ruiz. Yes, ma'am. May nakagalit ba kayo, Miss Val Madrid? Unang tanong ni Teniente Ruiz kay Sandra. Saglit na nag-isip ang dalaga. Maliban kay Randy na hindi naman niya maituturing na kagalit, wala na siyang maalala na pinagkasalahan niya. Wala ho, tugon niya. Sa negosyo, sa boyfriend, wala ba kayong maalalang nakagalit? Makulit na tanong ng polis. Wala nga ho akong boyfriend. At kung sa negosyo naman ho'y masasabi kong wala dahil hindi ako nakikipagkompetensya sa iba? Sa kamag-anak, wala ba kayong kaaway sa mga kamag-anak ninyo? Muling natigilan si Sandra. Maliban sa kanyang ina, wala siyang malapit na kamag-anak. Nasukat makagalit na. Bukod sa ilag sa kanya mga ito dahil mayaman siya, hindi naging malapit ang dalaga sa mga ito. Wala ho. Kung gayon, anong magiging motibo ng kung sino man na pagbantaan ang buhay ninyo? I don't know, officer. Kaya nga po kita pinatawag parang siya mag-imbestiga. Naiinis na tugon ng dalaga. Napakamot na lamang ang pulis sa kanyang ulo. Oo nga pala. Napangisi ito. Anyway, Miss Val Madrid, huwag kang mag-alala at iimbestigahan namin ang bahay na to. But for the meantime, mag-ingat na lamang kayo. Sige ho. Nang umalis na ang pulis, ay nahulog na sa maraming pag-iisip si Sandra. Sino nga ba ang magtatangka sa buhay niya? Wala siyang boyfriend maliban sa ilang manliligaw na kinabibilangan ni Jade. Si Randy na may imposible magtangka sa buhay niya dahil naniniwala siyang matino itong tao. At kung sa kamag-anak naman, natigilan ang dalaga. Kung sa kamag-anak, wala siyang may tuturing na kamag-anak maliban kay Rodel at sa mga anak nito. God! Napatutop sa ulo si Sandra.
Nagalit ba sa kanya si Rodel dahil sa hindi sinasadyang nagulo niya ang pamilya nito? No! Tuto lang puso't isip ang dalaga sa isiping magagawa ni Rodel na ipapatay siya.